you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagutin natin yung katanungan ng kaibon natin. Ito po yung katanungan sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, paano daw ba magparami ng ibon? Mga kaibon, disclaimer lang. Ang isi-share ko dito ay base sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa katanungan, kung paano ba magparami ng ibon. So itong katanungan sa atin medyo kakaiba. Kayo mga kaibon, tatanungin ko po kayo, paano ba kayo magparami ng mga ibon? Kasi ako mga kaibon, sa pagpaparami, unang-una kinakailangan natin ng mga breeder. Pero kung gusto talaga natin makapagparami, ang kinakailangan natin ng mga breeder, yung mga magagaling talagang bumuhay. Dahil hindi po natin masasabi kung paano natin sila mapaparami. Nandito na po yung tulong natin sa pag-aalaga para dumami yung mga alaga natin. Pero tandaan po natin, kinakailangan pa rin po natin ng magagaling na breeder para po makapagparami tayo. Kahit sabihin natin na tinutulungan natin sila, pero kung ang mga breeder naman natin hindi marunong bumuhay ng inakay, walang yung iba hindi sumusubo sa mga inakay, yung iba naman nagingitlog lang, hindi naman naglilimlim, yung iba naman kinakain yung mga itlog kapag hinawakan, or kaya naman minsan binabaon, minsan naman yung mga inakay ganon din, binabaon sa ilalim ng nesting material. Kung ang breeder natin mga ganyan, kahit anong tulong ang gawin natin, hindi tayo makakapagparami. Kaya po, isa lang naman po ang sekreto sa pagpaparami ng mga ibon. Humanap po tayo ng magagaling na breeder. Yung mga breeder na magagaling na sinasabi ko, sila po yung magaling bumuhay ng inakay, magaling mag-alaga ng inakay, hindi nagbabaon ng inakay sa nesting material, hindi kumakain ng itlog, hindi naglalaglag ng itlog. Meron kasing mga breeder na ganyan kahit hindi stress, lalong-lalo na po kung naging ugali na nila ang ganyan. Meron breeder po na mga ganyan kaibon. Kaya po, ang mapapayo ko, kung gusto mo makapagparami ng mga alaga mo, humanap ka po ng mga breeder na magagaling. Magaling sumubo, magaling mag-alaga, magaling bumuhay. So yan lang po ang tanging kailangan mo. Kung meron kang mga parisa na ganyan, magaling sumubo, magaling bumuhay, magaling mag-alaga, talagang naglilimlim ng itlog, talagang pumipisa ng itlog, diyan pa lang panalo ka na, makakapagparami ka na. Isipin mo kung may breeder kang ganyan, lahat ganyan, 10 parisan lang okay na, makakapagparami ka na. Kahit nga lang 5 okay na, basta ganyan yung pipiliin nyo po na mga breeder, magagaling bumuhay. Ngayon, dahil meron tayong magagaling na breeder bumuhay, para mas lalong makapagparami tayo, kinakailangan yung tulong natin ng mga breeder natin. Anong tulong ba ang kailangan nila? So dito tayo papasok sa pagbigay ng vitamins, pagbigay ng gulay, pagbigay ng patoka. So naituro ko naman sa inyo kung ano ang patoka kung meron tayong mga painakay, lalong-lalo na kung meron tayong mga painakay na kulay pula ang mata. So tinuro ko na sa inyo kung anong patoka ang kinakailangan nila para mabuhay. So yan po ang kinakailangan na tulong ng mga alaga natin. Yan po ang number 1 na kailangan nila. Dahil kahit magaling sila bumuhay, magaling silang mag-alaga ng mga inakay, kung hindi naman tayo nagbibigay ng tamang patoka, tamang vitamins, wala rin. Hindi rin po yan dadami. Kaya po mga kaibon, lahat na po na ituro ko sa inyo kung paano ang tamang pagbigay ng patoka. Pagdating sa mga kulay itim ang mata na inakay, pagdating sa mga kulay pula ang mata na inakay, pagbigay ng gulay, pagbigay ng vitamins. So nasa sa inyo na po yan. Kung susundin nyo po yon at gagawin nyo po yung routine na yon na tinulong ko sa inyo, pagdating sa pagkakataon na meron na tayong painakay.
So yan lang po ang sekreto dyan. Sundin nyo lang po yung binigay kong tips ng yon. And then, tamang pagbigay ng patoka at vitamins at gulay. So yan na po ang tulong natin sa breeder. Pwedeng tayo makapagparami. So hindi lang naman yan ang dapat nating gawin. Halimbawa kung merong inakay yung breeder natin, mga kaibon, kung meron silang inakay, ito po ang dapat natin din na tandaan. Once na sumilip tayo sa loob ng nest box ng mga breeder natin, dapat i-check natin yung mga inakay, kung okay ba sila, buhay ba lahat. Pangalawa, i-check nyo po yung ilong ng inakay. Baka po meron na yang dyan na nigas na pagkain na sinubo ng parent nila. Tanggalin nyo po yun. Pangalawa, i-check nyo po yung puwetan ng mga inakay ng breeder natin. Baka po merong nanigas din dyan na poop nila. Tanggalin nyo po yun para po hindi mamatay. So ganyan po dapat ang routine natin once na sumisilip tayo sa loob ng nest box para tingnan yung mga inakay. So kapag nagawa na natin yan, goods na po yan. Ang breeder na po natin ang bahala dyan. So yun lang naman ang dapat nating tandaan. Ang tulong natin, ulitin ko, pagbigay ng tamang pagkain, pagbigay ng tamang vitamins, gulay, at kapag sisilip tayo, ganyan po ang dapat nating gawin. Tingnan natin yung pinakang ilong, pinakang puwetan, baka po merong nanigas na pagkain. Kasi kung hindi natin tatanggalin yan, mamamatay po yan, hindi makakadumi, hindi rin makakahinga kung meron sa may ilong. So, ganyan lang po ang gagawin natin mga kaibon. Tapos, pinakang huli, wag nating i-stressin yung mga breeder natin para po maganda po ang maging resulta. Sa ganyang paraan, makakapagparami ka na po niyan. Ang kinakailangan mo na po sa ganyan, tamang antay na lang kung ilan ba yung magiging pababa natin doon sa mga breeder natin. So kung ganyan lang po ang gagawin natin mga kaibon, makakapagparami po tayo. So yan po, doon sa kaibon natin na nagtanong, ganyan lang po ako magparami. Sa mga kaibon natin na iba, i-comment nyo na lang kung paanong paraan din kayo nagpaparami ng mga alaga ninyo. Hanggang dito muna tayo, maraming salamat po. Happy birthday sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.